Okay. Um, Pagkatapos nitong Covenant of Redemption ay ang huli kong turo ay yung the New Covenant or yung Covenant of Grace. Dito sa ating pag-aaral, itong New Covenant nung in-establish ng Panginoong Hesukristo yung Lord's Supper, this is the new and everlasting covenant. Makikita natin that this was established on a preceding covenant. At ano itong sinasabi nating covenantal foundation na bago dumating yung covenant of grace. Now, pag sinabi natin covenant of grace, pareho lang yan ng new covenant. The new covenant or the covenant of grace. And so the new covenant announced by the Lord Jesus Christ nung establish niya yung Lord's Supper ito ay on a preceding covenantal foundation. At iyan yung covenant of redemption. Ito yung tatlong covenant theology na ating pinag-aaralan at tatalakay na natin itong covenant of works. No? Ito yung covenant ng Diyos kay Adam. Hindi ito yung covenant of works sa lahat no, ng mga Old Testament people and saints, kundi sa ating confession of faith, ang covenant of works ay kay Adam. No? Meaning, kung sumunod si Adam doon sa covenantal transaction ng Diyos at si Adam ang siyang magiging federal head ng hindi redeem kasi wala pang kasalanan noon. Kaya si Adam ang magiging tao o leader. In fact, si Adam ay magiging vice regent, parang hari sa lupa na mamumuno ng mayroong kapayapaan sa buong mundo. Ang kaso, Adam failed, nagkasala si Adan. Kaya dahil dyan sa kasalanan ni Adan, ay pumasok ang covenant of grace. Pero ngayon, ang titignan natin ay itong covenant of redemption. Sa ating confession of faith, sinasabi dito, the distance between God and the creature is so great that although reasonable creatures do owe obedience to Him as their Creator. Ngayon, tinan ninyo ito. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung kasalanan ni Adam. Wala pang kasalanan si Adam, but still, ang distance ng Creator kay Adam, ayon sa ating confession of faith, is so great. And we owe obedience to God. At kahit na hindi pa nahuhulog sa kasalanan si Adan, si Adan ay dapat sumunod sa kanyang manlilikha. And yet, this obedience na ito ni Adam sa Diyos ay sinasabi sa ating confession could never have attained the reward of life. Okay? Dito papasok ang importance ng covenant. At by some voluntary condescension on God's part, which He hath been pleased to express by way of covenant. And so this is the covenant theology. Kasi ang tanong, bakit umabot na tayo ng 34 lectures patungkol sa covenant? Kasi ang pinag-uusapan natin ay ang reward of life na manggagaling sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng tipan ng Diyos. Sa pamamagitan lamang yan ng covenant. At nag-start ang covenant o nagsimula ang covenant nung ang Diyos ay nag-condescend. I mean, yan yung ang Diyos ang siyang gumawa nito at pumasok sa pakikipagtipan sa tao. Kung tutuusin, ay hindi ito kinakailangan. Kung ang Diyos ay magsasabing, ako ang inyong creator, kayo ang creature, dapat kayong sumunod. Pero sa condescension ng Diyos sa kanyang sariling pagnanais, siya ay nakipagtipan sa tao. And the very purpose of having a covenant with Adam ay para magkaroon ng reward of life. Ngayon, ito yung sinasabi natin, why is covenant theology important? Ito yung point. Ang Diyos ang nagbigay nitong covenant na ito for the very purpose na bigyan ng gantimpala ang tao. So, merong eternal life kung sila'y sumunod.
Yun yung reward. At pagkatapos ay merong death. Ito yung punishment, no? Sa disobedience. Kaya sinasabi rin sa ating Confession of Faith ng chapter 7, moreover, man having brought himself under the curse of the law by his fall, it pleased the Lord to make a covenant of grace, wherein he freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in him, meaning faith in Jesus Christ, that they may be saved, and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life His Holy Spirit to make them willing and able to believe. Ngayon, dugtong na natin itong covenant of works. Sa chapter 20 ito. Yung ating pinag-uusapan ay chapter 7 at lumundag tayo ng chapter 20, the covenant of works being broken by sin. So alam na natin, yung covenant of works na tinutukoy is the covenant between the Father or God at kay Adan. And it was broken by sin and made unprofitable unto life. So burado na yung covenant of works para magkaroon ng reward of life. Dahil yung ating representative or federal head, yung unang tao, ay nagkasala. Now, the next dito, God was pleased to give forth the promise of Christ, the seed of the woman, as the means of calling the elect and begetting in them faith and repentance. Makikita ninyo na ang Diyos ang laging nag-initiate. At pagkatapos ngayon ay itong promise of Christ na ito ay nakaturo sa mga elect. The seed of the woman, and so God was pleased to give forth the promise of Christ, the seed of the woman, as the means of calling the elect and begetting in them faith and repentance. In this promise, the gospel as to the substance of it was revealed and is therein effectual for the conversion and salvation of sinners. Ito yung covenant of works ni Adam. Adam failed because dahil sa kasalanan ni Adan. Kaya dahil sa kasalanan ni Adan, pumasok ang kamatayan sa sanlibutan, sa lahat ng tao, dahil sa kasalanan ng unang tao. Balik tayo sa chapter 7, paragraph 2 ulit. Moreover, man having brought himself under the curse of the law by his fall, so wala nang reward of life. Now, based on our confession, it pleased the Lord to make a covenant of grace, wherein, take note of the covenant of grace, He freely offers to sinners, and syempre, to sinners, ito ay ino-offer sa lahat ng tao. Kasi, ang tao na galing kay Adan, and si Adan ay dahil ang ating federal head or representative ay nagkasala, lahat tayo. Ang covenant of grace ay ang free offer ng Diyos sa atin, at itong free offer na ito ay salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in Christ, that they may be saved, and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life. Promise din ang Holy Spirit. Ngayon, tingnan ninyo ang covenant of grace to make them willing and able to believe. Kaya, kuminsan ang kalituhan ng classical covenant theology tsaka ng 1689 federalism ay yung starting point ng Genesis 3:15. Kasi sa classical covenant theology, doon na nagsimula ang covenant of grace. Kung doon nagsimula ang covenant of grace,
ang confession mismo natin, kung babalikan ko ito, tingnan ninyo dito sa under the curse of the law, it pleased the Lord to make a covenant of grace. At nandito yung free offer sa makasalanan ng salvation by Jesus Christ. Yung tanong na wala pa si Christ. No, so, kung wala pa si Christ, kaya dito sila naguguluhan, kaya nire-reject ang 1689 federalism dahil ang sinasabi ng 1689 federalism, yung covenant of grace ay sa pagdating pa ni Christ. Okay? At sila ay sasampalataya kay Christ that they may be saved. At itong covenant of grace ay mayroong ibibigay na Holy Spirit at ang Holy Spirit will make them willing and able to believe. Kaya yung laging tanong, ano ang difference ng classical covenant theology sa 1689 federalism covenant theology? Ang difference ay sa federalism ng 1689, ang covenant of grace or new covenant nung nagkasala si Adan was a promise. Pero hindi yan in-establish. Okay, so makita natin yung differentiation. Kaya nung last week ay pinakita ko sa Westminster Confession of Faith, diba, chapter 7 din, ang sinasabi ng Westminster, there is only one covenant. Kasi ang in understanding at teaching ng Westminster Confession of Faith, ito yung mga Presbyterian churches, kung bakit naging one lamang ang covenant, because sa Presbyterian, nag-start ito ng Genesis 3:15 hanggang sa kay Christ. So that's only one covenant. Pero sa 1689 federalism, ay merong two covenants. Okay, merong Old Covenant at saka merong New Covenant or the Covenant of Grace. Maging maliwanag sa atin ito. Ang Diyos ang nagbigay ng Covenant of Grace at based sa ating confession, ang Covenant of Grace ay sa elect lamang. Hindi ito para sa lahat ng tao. Kasi ang makikita natin dito ay once na ikaw ay nasa ilalim ng Covenant of Grace o biniyayaan ka ng biyaya ng kaligtasan, sasampalataya ka. Bakit ka sumampalataya? Babalikan ko uli yung ating Confession of Faith. Ang ang Covenant of Grace, merong free offer. May free offer sa mga makasalanan. Pero dinefine itong mga makasalanang ito na magkakaroon ng reward of life, na magkakaroon ng salvation sa pamamagitan ni Jesucristo, sila'y sasampalataya. Pero ang makikita natin, itong pangako na ito ay doon sa mga ordained na itinalaga at inordinahan na sila ay magkaroon ng eternal life. Sino yon? Yung nga sabi natin, sila yung elect. Itong mga elect na ito ay pananahanan ng Holy Spirit. Babaguhin ng Diyos ang puso ng isang makasalanan, ng pusong bato at magiging pusong laman. At dahil babaguhin ng Diyos ang puso ng isang makasalanan, now, yun yung regeneration, now, the Holy Spirit will make them willing and able to believe. Kaya sinasabi natin, we are saved by grace. And it is all of God. Ang point na to, sa simula, ang Diyos na ang nagbago ng ating puso. Dahil binago ng Diyos ang ating puso, yung puso natin ngayon na pusong laman ay lalapit na sa Diyos. At tayo ay hindi yung kinakaladkad yung paa natin. Kaya yung turo noong tulip, yung 5 points of Calvinism, ang atake nila doon sa irresistible grace, yung letter I, no, sa tulip, TULIP,
Ang dating kasi doon sa mga hindi tumatanggap sa gano'n turo, paano kung ayaw ko? Wala akong magagawa dahil, nangibabaw ang Holy Spirit sa akin. Irresistible, wala akong magawa. Pero ang hindi naintindihan noong irresistible grace ay dahil binago ng Espiritu Santo ang puso natin, hindi na tayo magre-resist. Rather, tayo ay will be willing to follow Christ and to believe His Word, His teaching. Okay? So, ito ang tinatawag nating covenant of grace. Ngayon, this covenant, ano yung tinutukoy niyan? Ito. Dahil ito ay paragraph 3, ngayon yung paragraph 2 ay sinabi yung covenant of grace. So, pag binabasa natin ang ating line of thought, covenant of grace ang pinag-uusapan natin, at ito yung diagram. Now, this covenant is revealed. Ito ang posisyon ng 1689 federalism, na ang covenant of grace ay hindi nagsimula o was established na nandun na yung covenant of grace, but is revealed in the gospel. At ano yung gospel na sinasabi nating yung first gospel, yung proto-evangelium? Genesis 3:15. Yun yung gospel na merong seed ang woman na dudurog sa ulo ng ahas. And so this covenant is revealed in the gospel, Genesis 3:15, in the promise of salvation by the seed of the woman. So Genesis 3:15 ay nandun na yung promise. Ngayon, kung gaano katagal ito, wala naman nakakaalam ng eksaktong timeline, pero more or less 4,000 years ago. So, 4,000 years ago ay nandun na yung promise, at yan ay mabuting balita kay Adan, at ito yung explanation ng 1689 federalism. Afterwards, by further steps, until the full discovery thereof was completed in the New Testament. Yung covenant of grace na ipinangako ay kinakailangan tumakbo pa ng mahabang panahon hanggang sa makomplete ang New Testament. Kaya dito naghihiwalay ang 1689 federalism, at kung titignan nga naman natin, kahit magsimulan tayo kay Abraham, meron ba tayong nakita na nakipagtipan ang Diyos kay Abraham at sinasabi niyang ito ay covenant ng inyong ikaliligtas? Wala kayong makikita sa Old Testament, sa Old Covenant ng salvation of your souls. Ang makikita natin salvation from sin ay dito sa New Testament. Dahil sa New Testament, dito inihayag ang complete teaching ng Covenant of Grace. Tapos, sa ating confession, itong Covenant of Grace na ito is founded in that eternal transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect. So, saan nagsimula yung Covenant of Grace? Sa Covenant of Redemption, or sa ating confession ay eternal covenant transaction. And it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality. Paano tayo naligtas? Paano tayo nagkaroon ng salvation? It is through the covenant of grace. Pero itong covenant of grace na ito, ayon sa ating pag-aaral, ay nagsimula doon sa eternal covenant transaction. Walang maliligtas kung walang covenant of grace. At itong covenant of grace na ito ay yung ating pinag-aaralan ngayon ay nagsimula sa covenant of redemption. Man
being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms on which Adam stood in his state of innocency. So wala talagang pwede na paraan para ang isang tao ay maligtas at magkaroon at maipanumbalik ang relationship ng Diyos sa tao maliban sa covenant of grace. At sinasabi natin, itong tatlong theological studies natin na sa Diyos nang galing, ang covenant of redemption, ito yung eternal transaction ng Father, Son, sama natin ng Holy Spirit, at pagkatapos noon, kailan ito nagsimula? Kung makikita natin ang covenant of redemption, dalawang passages ang makikita natin. Ang una ay ang 2 Timothy chapter 1, verse 9. Okay? At dito sinasabi sa 2 Timothy 1:9 ay okay, basahin ko muna sa verse 8. 2 Timothy 1 verses 8 to 9. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began. Ano ang pinag-uusapan natin dito? Before the ages began is an affirmation that the decree or God's decree or divine decree of redemption through Christ is from eternity. Kaya yan yung unang-unang 2 Timothy 1:9. Yung kaligtasan natin ay doon pa nagsimula sa eternal transaction ng Father and Son. O yung tinatawag natin na agree ang mga scholars and theologians na ito'y tawagin na covenant of grace. Another passage na gusto natin tignan ay yung Titus chapter 1 verse 2. Meron tayong dalawang talata sa Bible. Itong dalawang ito pagdating ng covenant of redemption. At sinasabi dito, well, in verse 1 ng Titus chapter 1, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect, and their knowledge of the truth, which accords with godliness. Verse 2, in hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages begin. Kaya sinasabi natin dito na yung eternal purpose, wala pa ang lahat, meron ng layunin ng Diyos. And the eternal promise of salvation, wala pa ang lahat. Meron ng pangako ang Diyos ng kaligtasan sa sangkatauhan. At ang tawag natin dyan ay covenant of redemption or doon sa ating confession of faith ay eternal transaction. And so ito yung mode na sinasabi nating a covenant transacted between the persons of Trinity. Okay, so pag pinag-uusapan natin ang covenant of redemption, dahil yung covenant ay sinasabi nating merong partido. No? Hindi naman pwedeng mag-covenant ang Diyos sa sarili lamang niya. O ang tao ay gumawa ng tipan sa sarili lamang niya. Kaya meron tayo makikita ritong parties of the covenant of redemption. At ito ay walang iba kundi ang triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And sa mahaba nating pag-aaral, ay define natin what makes a covenant. Ang covenant ay dapat mayroong partido. Tapos, ang covenant ay dapat na mayroong commitments. At ang covenant ay dapat may reward kung sumunod
At merong sanction, may punishment kung may pag-disobey. Tingnan natin itong Isaiah chapter 42 verses 1 to 7. Buksan niyo ang inyong Biblia kung gusto niyo sabayan ito. Dahil dito meron tayo makikitang yung agreement, no? Yung commitment at yung reward at saka yung sanction kung meron silang pag-disobey. At ito ang isang halimbawa ng the triune God, particularly the Father, Jehovah, the Lord, sabi sa English Bible, hindi Jehovah, pero yan ay si Jehovah, madali nyo makita yan, di ba yung lagi kong sinasabing, if the Lord are all capital letters, capital L, capital O, capital R, capital D, maaaring yan ay si Jehovah, or tawagin si Yahweh. Now, dito sa passage na ito, ay meron tayong makikitang commitment sa isa't isa. That the Father, Son made a commitment at mayroong promise na reward doon sa commitment na ito. At tingnan natin. And I will read, Behold, my servant whom I uphold, my chosen in whom my soul delights. I will put my spirit upon him. Okay, tatlo na kagad yun. Yung una ay yung servant ng Panginoon. At ikalawa ay yung I na walang iba kundi the Lord, the God, God the Lord. At pagkatapos, I have put my spirit upon him. Ngayon, ang servant niya, alam na natin yan, tayo ay fast forward, ang servant na yan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Pagdating sa completion ng New Testament, at sabi, He will bring forth justice. At to the nations, verse 2, He will not cry aloud or lift up His voice or make it heard in the street. A bruised reed He will not break. Ayan, maliwanag na si Jesus yan. And a faintly burning wick He will not quench. He will faithfully bring forth justice. Maganda ito na nakita natin yung spirit ni Kristo sa local church. Alam siya bakit? Si Kristo ay mayroong ganitong attitude. At ganito siya, no? Si Kristo na ang ating Panginoon na ano bang Tagalog nito? A bruised reed he will not break. Alam natin ang reed ay ito yung tumutubo sa tabi ng riverbank, di ba? Ito yung malambot na damo. Ngayon, bugbog na nga siya, yung damo. Diba? Parang bugbog na siya sa katulad nung katatapos lang ng ating bagyo. Bugbog na itong reed na ito, pero he will not break. Or make it or sabi niya, he will not break, and a faintly burning wick, he will not quench. Naintindihan ba natin ito? A faintly burning wick. Ito yung dayami na sinindihan mo at unti-unti ay nauubos na. Diba? Parang ikaw ay magiging isa ng abo. Papaypayan niya para ang apoy ay lalo pang umalab. Kaya kung ang isang Christian ay parang nanlulupaypay, sa mga ibang pastor, hatulan na yan! Pero ang Panginoon ay punong-puno ng biyaya. Anyway, that's beside the point. And he will faithfully bring forth justice. Verse 4, he will not grow faint or be discouraged till he has established justice in the earth, and the coastlands wait for his law. Verse 5, thus says God the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it, and spirit to those who walk in it. I am the Lord. I have called you in righteousness. Tingnan ninyo. The Lord has called the servant in righteousness. I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nations, to open the eyes that are blind,
to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison, those who sit in darkness. At yan ay sa Isaiah chapter 42 verses 1 to 7. Sabi ko, tingnan ninyo ang usapang ito. Nandun yung servant, at pagkatapos nandun yung spirit, at pagkatapos nandun yung the Lord. Ang point na pinag-uusapan natin dito ay the Lord will give the servant as a covenant for the people, a light for the nations. At tutuparin ito ng servant. Kumbaga, ito yung may mission yung servant. So, yung pagdating ni Kristo at pagkakatawang tao ni Kristo, pagsilang ng birhen, ay merong siyang misyon. Ayan ay nagsimula sa eternity past. Yun yung covenant of redemption. Okay, Isaiah 50, dagdagan pa natin, verses 4 to 9. Tingnan nyo yung willingness ng servant na sundin ang kanyang misyon na utos ni Jehovah o ng Panginoon. Verse 4, the Lord God has given me the tongue of those who are taught, that I may know how to sustain with a word him who is weary. And then, morning by morning he awakens my ear to hear as those who are taught. Verse 5, the Lord God has opened my ear, and I was not rebellious. Ito yung servant. And I was not rebellious, I turned not backward. Verse 6, I gave my back to those who strike. Ngayon, pag binabasa natin ito, kung hindi natin alam yung New Testament at yung ministeryo ng Panginoong Yesus, hindi natin maintindihan. Pero ito ang ginawa ng Panginoon, di ba? Sinasabi niya rito in verse 6, I gave my back to those who strike and my cheeks to those who pull out the beard. I hid not my face from disgrace and spitting. But the Lord God helps me. Therefore I have not been disgraced. Therefore I have set my face like a flint. And I know that I shall not be put to shame. He who vindicates me is near. Who will contend with me? Let us stand up together. Who is my adversary? Let him come near to me. Behold, the Lord God helps me. Who will declare me guilty? Behold, all of them will wear out like a garment. The moth will eat them. Tignan natin. Ang Panginoon, the Lord, Jehovah, or sabihin natin, the Father, has equipped the servant or the son sa kanyang misyon. At ang son o ang servant has set himself. The Father has set himself, ang kanyang anak, na makomplete at ma-fulfill perfectly ang utos ng Panginoon. And pag tinignan natin yan, so ito ay tipan, covenant ng Father sa Son o ng Diyos o God o God the Lord sa kanyang servant. Pagdating ng Isaiah chapter 4 verses 17 to 21, eto na, at ito'y in-apply, Luke 4, 17 to 21, eto na in-apply na ni Jesus Christ yung sinasabi at binabasa natin sa Isaiah. At dito sinasabi, and the scroll of the prophet Isaiah was given to him. Diba? Ugali ni Jesus na pumunta sa synagogue at merong doon na scroll, and he unrolled the scroll and found the place where it was written.
Maraming salamat at ang Bible natin isang aklat lang. Noong mga panahon na yun, ang daming scrolls nun. At di ko alam kung paano ginawa. Namili ba si Jesus Christ o inabot sa kanya yung scroll ng Isaiah? Imagine natin, nakabulungkos ba ito o nakalagay ba ito sa isang lagayan at kumuha siya ng scroll at sinabi rito, and he unrolled the scroll and found the place where it was written, verse 18, the Spirit of the Lord is upon me. Okay, nandun na yung Holy Spirit. Because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Sino nag-anoint kay Jesus? The Holy Spirit. He has given me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. And he rolled up the scroll and gave it back to the attendant and sat down. Ayun, naghihintay yung mga tao. Anong ibig sabihin nito? Kaya sabi, and the eyes of all in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, today, this scripture has been fulfilled in your hearing. Kaya, kung titignan natin ang ating pag-aaral, the Father and the Son are presented as the primary parties of this covenant. Pero ang Holy Spirit is everywhere present. The Father promises to supply His Holy Spirit to His Son or to the servant doon sa Isaiah to equip and sustain His Son or His servant for the mission. At ang liwanag naman ng sinabi ng Panginoong Jesus, quoting Isaiah, no, chapter 61, yung sa Luke 4 ay galing yan sa Isaiah 61. Ito yung mga sinasabi nating servant songs. At dito ay sinasabi ng that the Spirit of the Lord is upon him. Kaya, again, tignan natin itong covenant transaction na ito. Itong covenant of redemption na sinasabi natin. It is ang totoo, since dito sa Isaiah, ay meron na tayo makikitang Trinitarian dialogue between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Doon pa sa Old Testament concerning the redemption of an elect people. Yung commitments ng covenant, kung titignan natin, meron tayo makikitang commitment ng servant o commitment ng son, at saka commitment ng Father, at saka yung gawa at kilos ng Holy Spirit. Doon sa Isaiah kanina na tinignan natin, ay ang Panginoon or God the Father, kung tatawagin natin, gave a mission to His Son or to His servant. At yan ay ipinapakitang maliwanag. No? Bakit kasi ang point kasi natin, saan ba natin nakukuha na merong covenant? Yung fathers at son at tutulong ang Holy Spirit. Well, ito nga yung ating tinitignan. Paano ba nagkaroon ng covenant of redemption? Teaching yung eternal covenant transaction. Ito yung ating tinitignan. At the Father or Jehovah or Yahweh or the Lord laid sa kanyang servant, son, under certain obligations or commitments. Merong obligasyon ang servant o may obligasyon ang son sa kanyang ama. At ano yung mga obligasyon na makikita natin dito sa incarnation at the works, the words and teachings of Christ, His life and His word. Unang-una, yung kanyang pagkakatawang tao. Ito ay utos ng Ama. The Father commanded the Son to become incarnate. At makikita rin natin that the Father commanded the Son to obey the law perfectly. At hindi lamang to obey, to offer Himself as a
substitutionary sacrifice for a special people. Kaya siya yung isinilang sa mundong ito at ang kanyang misyon ay para mamatay. Kaya pag tinignan natin ang covenant of redemption, ang totoo ay ito ay covenant of works. Yung eternal transaction ng Father sa Son ay isang tipan na mayroong dapat susundin ang kanyang servant. And so God the Son had to fulfill the commands para magkaroon siya makatanggap siya ng reward. Para matanggap niya yung promise na reward or blessing na sinasabi ng Ama. And the mission of the Son and its effects will extend to a people represented by the Son. Yung gawa ni Jesus at yung buhay ni Jesus at yung kanyang kamatayan, ulitin ko, yung pagkakatawang tao ni Jesus, okay, yung turo ni Jesus, at yung kamatayan ni Jesus, yung pagkapako sa krus, at yung pagkamatay at pagkalibing at pagkabuhay na muli, yan ay sa mga tao na si Jesus ang siyang ulo at itong mga nasa ilalim ng mga taong ito ay yung tinatawag nating the elect. Kaya si Jesus was appointed a federal head in this covenant. Si Jesus ang kumakatawan dito sa mga taong ito na ino-offer yung sa ating confession ng life and salvation. May sinabi si Jesus Christ sa John chapter 10 verse 17 and 18 na ganito. John 10:17 and 18. For this reason, the Father loves me, because I lay down my life, that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own accord. Okay? Ito yung utos ng Ama sa kanyang anak at ipinapakita rito na yung pagkamatay ni Jesus ay gagawin at kusang loob na gagawin ng anak. Doon sa verse 18, no one takes it from me, but I lay it down on my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge, okay? So kuha na natin yung covenant, transaction. This charge I have received from my Father. And then in verses 27 to 29 ng John chapter 10, ito sinabi ni Jesus, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Verse 28, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Ano yung promise ng Father sa Son o ng Panginoon sa kanyang servant? A people. Ito yung pangako ng Ama sa anak. I will give you a people. At ano naman yung responsibility o yung mission na ibinigay at inaatang sa anak? To lay down His life for that people. Kaya nga si Jesus ay hindi namatay sa lahat ng tao. Yung mission ni Jesus, kaya dito natin nakuha yung mga tinatawag nating limited atonement. Again, letter L, dun sa tulip, na yung kamatayan ni Jesus ay hindi ay limited, hindi dahil limitado yung kanyang kapangyarihan, kundi particular, kaya nga nabago yung tulip, naging tupip. Pangit. Tupip. Or definite, yun, too deep naman yun. Dahil nagkaroon ng maraming diskusyon na ayaw nilang tanggapin yung L sa tulip kasi limited atonement, para bang inilalagay ang Diyos na may limitasyon
ang Diyos. Hindi. Ang explanation noon ay yung bilang ng mga tao o yung particular na mga tao, kaya limited or yung mga definite na mga tao kung bakit siya namatay, ay doon sa mga elect o doon sa mga tao na ibinigay ng Ama sa anak. Yun yung eternal transaction nila bago pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa. And so, the Son was sent to die for a people. Yun yung ipinakikita natin dito. At si Jesus ang siyang kumakatawan na magiging federal head o representative natin. Kaya yung misyon talaga ng anak ay hindi lamang para mamatay siya, kundi para siya rin ang maging kabayaran ng kasalanan nitong mga pinili o regalo ng Diyos sa anak. At dahil si Jesus ang siyang naging kabayaran, si Jesus din ang kumakatawan na tagapamagitan. Si Jesus ang mediator, tagapamagitan sa tao at sa Diyos. At makikita rin natin na sa Old Testament ay naroong hindi lamang si Jesus na naging tagapamagitan, meron tayong makikitang kung siya ang federal head, siya ang kumakatawan bilang hari. Okay? At siya ang tanging makapagbibigay ng salita at utos ng Ama sa tao. At siya rin ang makikita natin na namamagitan sa tao at sa Ama at sa Diyos. Nandun na yung three offices, king, prophet, and priest. At yung tatlong yan ay naganap ng Panginoong Jesucristo. At maraming mga passages na dito sa Old Testament at hindi ko na ito babasahin, pero kung kayo ay nagno-note taking, ito ay sa Psalm chapter 2. At itong Psalm chapter 2 na ito ay pagsasalarawan na yung kanyang anak ay hari. Okay? At sa Psalm 110 ay dito naman makikita natin na yung servant ng Panginoon ay tinawag na you are a priest forever after the order of Melchizedek. So nandun na yung sa Psalm 2 na ang kanyang servant ay king. Sa Psalm 110, ang kanyang servant ay nasa order ni Melchizedek na hindi malaman kung saan nanggaling, di ba? At siya ay sinasabi na propeta rin dahil nung binasa natin kanina yung Isaiah chapter 61 verses 1 to 2 ay meron siyang tungkulin na iparating ang good news. Yun yung Isaiah 61 verses 1 to 2. Para bang ang servant na ito ang spokesman or spokesperson o mouthpiece ng Diyos. Kung nakita nyo na, hari, priest, at ngayon ay the office of the prophet. Maliwanag naman to nung sa Mount of Transfiguration. Sino yung nakita ng mga apostol na kasama ng Panginoong Yesus doon sa bundok na yun? At dahil doon ay nag-isip itong kanyang mga apostol na gumawa ng 3 kubol, 3 tents. May tinig na lumabas, narinig mula sa langit. At ano yung sinabi ng tinig na yan? Listen to Him. Sino ba yung nakitang kasama ni Jesus na kausap yung 3? Si Moses? Sino pa yung isang propeta? Si Elijah at si Jesus. Bigatin ito. Diba? Sino ang tatapat kay Moses sa Old Testament? Wala. Sino ang tatapat sa tapang ng isang propeta sa Old Testament kay Elijah? Wala. Diba? Ito yung dalawang bigatin na Old Testament prophet. At yung pangatlo si Jesus. Kaya natutukso itong inner core ni Jesus na para sigurado magtayo tayo ng 3 tolda.
at nagsalita ang Ama, listen to Him. Si Kristo Jesus ang inyong pakinggan. At yung Hebrews chapter 1 ay sinabi na ang tinutukoy dito ay si Jesus. At naisulat ang prophets, ang Old Testament books, pero dito sa Hebrews chapter 1 verse 1 long ago, Hebreo 1:1 at many times, and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. And so, ang final authority ay walang iba kundi ang Son. Pero meron akong gustong i-note sa atin dito na comparison dito sa commitment ng Father sa Son. Hindi natin mababasa sa Old Testament under ng Old Covenant, Davidic Covenant, particularly Davidic Covenant. Dahil si David was king, di ba? So, ang king was appointed a federal head over the nation Israel. May mission si David. Ang mission ni David as king ay akayin at gabayan ang kanyang bayan ayon sa salita ng Diyos. Protektahan ang kanyang bayan na sinusunod ang salita ng Diyos. Yun ang mission ni David. And so David, the king, was appointed as a federal head. At pagkatapos, ang mission niya ni David is to protect and provide for Israel. Pero napansin ba ninyo sa Old Testament, pag binabasa natin, kahit na nandun ang supply ng Holy Spirit ka David, but there was no guarantee, I repeat, there was no guarantee na si David ay magtatagumpay. Kahit na nagkasala si David kay Bathsheba, isang a man after God's own heart, nahulog sa sexual lust, natangay ng ganda, na panlabas. Di ba, merong prayer si David, huwag mong tanggalin ang Holy Spirit sa akin. Alam nyo, my position talaga under the Old Covenant ay hindi sila indwelt by the Holy Spirit. Ang indwelling ng Holy Spirit ay mangyayari pa lamang under ng New Covenant. Pero makikita natin sa Old Covenant and even the Old Testament ay nandun ang pagkilos ng Holy Spirit. Pero when David prayed that God would not remove His Holy Spirit from him, katulad ng tinanggal ng Diyos ang Holy Spirit kay Saul, napansin ba ninyo yun? Na ang Holy Spirit ay pwedeng nasa isang tao at pagkatapos ay aalis ang Holy Spirit. Hindi ganito ang New Covenant. Kaya, sa aking pagkaunawa, well, this is still debatable, pero in my theological understanding, ang role ng Holy Spirit sa Old Covenant is to make a person fit for his task. I repeat, to make a person, whether that person is a king, a prophet, or an instrument by God, fitting for his task. Ang New Covenant ay ang indwelling ng Holy Spirit, hindi tayo iiwanan ng Holy Spirit.
Palagay ko makakatanggap ako ng mga tanong dyan. And so the Holy Spirit ay sa akin, sa old, makita natin yan habang tumatakbo ang Old Covenant, ang Holy Spirit ay kumikilos. Even in the Old Testament people, to make them fit. But in the covenant of redemption, the Father engaged himself. Okay, I repeat, in the covenant of redemption, the Father engaged himself to assure and secure the success and the completion of the servant's mission or the son's mission na hindi natin nakita na binigay ng Diyos sa Old Testament people ng assurance na magtatagumpay sila. Dito lamang ibinigay ito sa kanyang anak. At pagdating natin sa New Testament, Jesus was very conscious na itong Holy Spirit sa kanya. Di ba sinabi niya, matandaan nyo dito sa Isaiah, chapter 61 na ating binasa, the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me. Diba? Dito ay masasabi natin na conscious si Jesus na itong promised Holy Spirit na ito ay kanyang makakasama at ito ang tutulong at titiyak na yung kanyang misyon ay magiging mission accomplished. Kaya yung balik tayo do sa covenants, definition, they are commitments with attached blessings or rewards guarded by sanctions. And ito yung ating makikita that the covenant of redemption, the Father planned, the Son obeyed faithfully, completed the mission, at ang Holy Spirit applies yung ginawa ng Panginoon. Anong resulta? The eternal salvation of the people of Christ. At kaya pagka tayo ay nagbasa doon sa Philippians chapter 2 at doon sa hindi niya inako o inaring ganap na siya'y Diyos, bagaman siya'y Diyos, naintindihan na natin kung bakit yun. Hindi sinasabing hindi siya Diyos, pero yun yung misyon ng Panginoong Jesus, ng kanyang anak, sa gayon ay kanyang masunod ng buong buo ang utos ng kanyang ama. Kaya doon sa Philippians chapter 2, starting sa verse 8 hanggang sa 11, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even the death on the cross. Therefore, God has highly exalted him. Okay? Obedience na son, reward ng Father. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Nakita niyo yung covenant of redemption? Kahanga-hanga. At sinasabi natin, ang direksyon na ito, ngayon kung malilito kayo, yung completion ng covenant of redemption ay ang covenant of grace. Para bang, nabanggit ko ito, pag nanonood tayo ng sine, merong present day, di ba? Ganon ang sine ngayon eh. Merong present day at pagkatapos merong sasabi na 6 years before the present day. So pag binasa natin ang Bible, nagsimula tayo sa Genesis 1. At tumakbo na ito hanggang sa Covenant of Grace. Pero, ang simula talaga nito ay ang eternal transaction. Kaya, sinasabi natin, pala, the Father sent the Son
na meron siyang misyon at pagkatapos ay ah, tinupad ito ng kanyang anak at siya ay binigyan ng reward at siya ay glorify. Pag pumunta tayo dito sa Revelations, ay nandun yung coronation ng sun, yung umaawit ang mga anghel na sinasabing, "Worthy art thou." Kaya ito yung ating pag-aaral ng Covenant of Redemption na pangako ng Diyos. Kaya nating tapusin ito. Tapos na tayo dito dahil paulit-ulit naman natin itong dinadaanan. Lord willing, next Sunday, ay talakayin natin ang New Covenant of Grace. Ito yung aking mga references uli. Wala naman nagbago. At ang nagbago lang ito ay itong kay Schreiner na Covenant and God's Purpose. Doon ko nabasa na si Murray pala yung pinanggalingan nung ayaw niya yung Covenant of Works. Kay Thomas Schreiner ko nabasa, kasi raw, walang covenant sa Genesis. At kung merong Reformed Baptist na nagtuturong walang covenant of works, nasa 1689 confession ng isang Reformed Baptist yun. Kaya baka nalilito lang siya kung siya nagsasabing walang covenant of works. Dahil ang covenant of works ay nasa chapter 20 ng 1689 Baptist Confession of Faith. Questions? Nauna. Yung in-expect yung tanong, how paano nyo how to differentiate yung ang tawag to, yung King Saul is guided by the Holy Spirit and yet it is different from the indwelling of the Holy Spirit in the New Testament. Paano i-differentiate? Yeah. Well, pag nakita natin yung point ng Holy Spirit ay ibibigay lamang at ang magsasend niyan ay ang Son. At ang pagbigay ng Son ng Holy Spirit ay kapag siya ay kinakailangan umakyat muna sa langit. Di ba yun yung sinabi niya sa kanyang mga apostles, wait, and I will give you. Kaya, theologically speaking, meron namang Holy Spirit talaga na nakikita natin sa Old Covenant. Pero pag sinabi natin may indwelling ang Holy Spirit ang Old Covenant people, edi ang Holy Spirit pala ay kapag masama ka, aalis. Kasi katulad na nangyari kay Saul. Si Saul nag-prophesy. Pinananahan siya ng Espiritu Santo. Pero umalis din yung Espiritu Santo sa kanya kasi wicked king siya. Ito ay against sa Covenant of Grace. At yung Covenant of Grace sa New Testament, I will forgive your sins and will remember your sins no more. Diba? At ako ay will be with you. Ang pagkakaiba nito ay ang indwelling ng Holy Spirit sa New Covenant ay hindi aalis sa isang anak ng Diyos. Kahit na born again yon, yes. Ang indwelling ng Spirit is upon born again, upon regeneration. Ngayon, kung ikaw ay anak ng Diyos na namumuhay sa kasalanan, may problema ka sa Holy Spirit, di kanya patutulugin. I mean, ikaw ay kanyang bubulabugin, gagambalain, hindi kanya iiwan, pero ewan ko, kung magkakaroon ka ng mental anguish talaga. At I don't know kung meron pang mas masakit sa mental anguish kaysa sa physical anguish. Diba? Mas masakit yun. Kaya nga maraming mga born again Christian ang panlaban nila kaya sila manhid sa conviction ng Holy Spirit, drugs at alak. Alam niyo bakit? Ay ayaw nila ng conviction Kaya pag nalasing sila, di umiikot yung kanilang isipan. Namamanhid sila sa drugs at sa alak. Pero, yun akala nila, pagising, sakit ng ulo mo, di ba? Hangover. Pero, mas masakit ang panloob mo.
Question? Yung earlier slides mo, Pastor, classical reformers ba yun? Yung kanina sinasabi. Oo. Hindi, wala akong present ditong classical. Lahat Hindi. yan ay Parang 1689. Pero yung mga side comments ko ng pagkakaiba ng classical covenant theology sa 1689. Na-mention sila kanina, parang yung dini-differentiate. How can the classical reformers hold on to the idea na pinipilit nilang immerse sila in covenant? Eh merong very explicit na verse, diba? I will make a new covenant. Eh dun pa lang, klaro na hindi lang isa, diba? Oo, ang totoo kasi, sino ba yung narinig kong nag-defend ng ah, believers baptism? Ang pinotektahan talaga ng classical covenant theology ay yung mga anak nila ay nasa ilalim ng covenant ng Diyos at si Abraham yon. At kaya sinasabi nila doon kay Abraham ay mayroon ng covenant of grace ang Diyos sa kanya. At well, maaring ang dudugtong nila doon ay yung covenant ng Diyos kay Abraham, pinatulog ng Diyos si Abraham at pagkatapos ay doon sa dalawang hinati na mga animal sacrifice, ang dumaan lamang doon ay ang Diyos sa pamamagitan ng fire at yun ang sumisimbolo sa presensya ng Diyos habang tulog si Abraham. So, yun yung ang Diyos na nangako. Pag dinugtong nila yan sa anak ni Abraham at yung circumcision, ay sinasabi nila yun. Doon talaga nagsimula. Kalimutan ko yung pangalan nitong pastor na ito. And so, yung pagbinyag ng mga anak ng mga mananampalataya, kailangan meron silang proof or evidence sa scripture at kinonect nila si Abraham na yung anak ni Abraham ang tinuli at sila ay ilalim ng covenant people. Yes, pero yan ay covenant ng Diyos kay Abraham bilang ama ng mga Israelita. Kasi nagsimula ang Israel kay Abraham. At sa pinakikita ang circumcision ay ito yung inyong pagkakaiba. Circumcision is the cutting of the flesh, di ba? Yung pagtuli. Pero hindi natin pwedeng sabihin yan ay nagtuturo sa ang mga anak ay binabautismuhan. Kaya ang Baptist, ang particular Baptist ay nagsabing Old Covenant yan, yung kay Abraham. At ang Old Covenant ay physical. Kasi yung circumcision, physical na ikaw ay hiniwa ang laman ng mga lalaki. At hindi mo pwedeng ituro na yan ay baptism kasi sa New Covenant, binabautismo pati babae. Sa Old Covenant ay lalaki lang ang sinicircumcise. Si Pablo, sinabi niya, we are the true Israel, sinircumcise sa puso. Kaya yung Old Covenant and New Covenant, pag nakita nyo, ay ang Old Covenant is more on physical promises. Ang New Covenant ay spiritual promises. Kaya ang tanong ay bakit they still hold to the classical covenant theology? Ay dahil inaalagaan ng Presbyterian ang infant baptism. Dito maghihiwalay ang particular Baptist. Pero marami pa rin mga Reformed Baptist ang humahawak sa classical covenant theology. Siguro, humbly, I would ask them to go back sa roots at pag-aralan ito bago atakihin yung 1689 federalism. Meron pa? Wala na? Salamat. Lord willing, next Lord's Day ay ito na ang ating tatalakayin, ang ating covenant of grace. Sige. Tumayo po tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-aaral po namin ito.
Patuloy na kami po ay bigyan niyo ng mababang puso na ang amin pong foundation ng buhay ay walang iba kundi ang inyong salita. Kung kami po ay nalilito at naguguluhan pa rin sa mga pag-aaral na ito, kung ito ay napakahirap pa rin sa aming pangunawa, dalangin namin na sa tulong ng Espiritu Santo o tulong ng iba pa naming mga brothers and sisters sa lokal na iglesyang ito ay mapaliwanagan kami. Alam po namin na ang tunay na nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa amin ay ang inyong salita. Ang tao ay matutong maibaba sa pagiging pinuno ng pangangaral o ng panghahawakan, kundi ang manaig po ay ang inyong salita. Kaya't maraming salamat kung ang inyong lingkod ay nagtuturo sa amin na masasabi namin, batay sa konsyensya namin at gabay ng Espiritu Santo, ang naririnig namin ay ang salita ng Diyos. At kami, Panginoon, ay maging handa din na maging instrumento ninyo na maituro ito sa iba pa naming mga kapatid sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin itong awiting ito.